Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nandito sa lahat sa ating Panginoon. Ako po si Mark, ang inyong lingkod. Welcome po sa ating daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And topic pa rin po natin ngayong araw ay tungkol kay Jeremiah. And ito ay tungkol sa making things right before it's too late. Sa scripture naman po, ito po ay matatagpuan sa Jeremiah chapter 21. Sabi po dito, sinama ni Pashur na anak ni Malkias at ang parang si Zephanias na anak naman ni Maaseias ay pinapunta ni Haring Zedekias kay Jeremias upang ipakiusap kay Yahweh ang binabalak ni Haring Nebuchadnezzar na pakikipagdigma sa kanila. Sabi pa nila marahil ay gagawa ng isang kamanghamanghang bagay si Yahweh, gaya ng ginawa niya noong unang panahon upang hindi na ituloy ni Nebuchadnezzar ang kanyang balak na pagsalakay. Sa ating katuruan, those who ask God must accept His answer. So kapag lumapit tayo sa ating Panginoon para magtanong o humingi tayo ng mga direksyon, hindi natin dapat asahan na palaging yung gusto nating marinig is yung kanyang isasagot. Yung kanyang decision or yung kanyang pasya ay yung dapat nating sundin. At kahit ito ay pabor o hindi sa atin, kailangan natin itong sundin. Pangalawa, those whom God opposes must repent quickly. So kapag sumuway tayo at lumayo sa ating Panginoon, yung kanyang disiplina ay tanda ng kanyang pagtutuwid. Yun yung pinakamatalinong hakbang na mabilis, or yung hakbang na gagawin natin is yung mabilis na pagsisisi at paghiling ng kanyang kapatawaran bago pa lumala yung sitwasyon. Pangatlo, those who remain stubborn will be completely destroyed. So yung patuloy na pagmamatigas at pagtanggi sa mga babala ng ating Panginoon ay may mabigat na kahinatnan sa huli. Yung mga taong ayaw magbago o yung patuloy na sumusuway ay hahantong sa kapahamakan. Sa application naman natin, number 1, humbly accept God's discipline, ignoring that it is for your good. Yung pagtuwid ng ating Panginoon ay hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal. Tulad ng isang magulang, dinidisiplina niya yung kanyang mga anak or mga tao upang mailayo sa mas malaking kapahamakan at hubugin yung mga karakter nito. Pangalawa, always choose peace by standing on God's side. So yung tunay na kapayapaan at kaligtasan ay matatagpuan lamang natin kapag tayo ay sumasang-ayon at sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Huwag nating subukang lumaban o gumawa ng sarili nating paraan na hiwalay sa ating Panginoon. Last natin, prepare yourself and your family for the day of judgment. So yung buhay sa mundo ay pansamantala lamang at darating yung araw na harap ang lahat sa ating Panginoon. Tungkulin natin gabayan yung ating sarili at ating mga mahal sa buhay na mamuhay ng may pananampalataya at pagsunod upang maging handa sa kanyang pagbabalik. So yun lamang po ngayong araw. Salamat po sa pakikinig and God bless po sa ating lahat.